May isang sandali, isang nakabibinging katahimikan sa pagitan ng dalawang tibok ng puso kung saan ang lahat ng ingay sa mundo ay tuluyang humihinto. Ito ang sandali kung kailan tumitig ka sa kanilang mga mata at sa wakas, malinaw mong nakita. Hindi ang imaheng pinakita nila sa iyo, hindi ang taong pinangarap mong makasama o ang kaibigang sumumpa ng katapatan. Nakita mo ang nakatago sa likod ng pinakintab na maskara. Isang manlalaro, isang arkitekto ng kasinungalingan, at sa mismong iglap na iyon, sa kislap ng pagbabago sa kanilang paningin, alam mo na alam din nila. Alam nilang nabasa mo na ang kanilang buong laro, tapos na ang pagpapanggap. Ang teatro ay nagsara na. Ngunit ang pinakamadilim na akto ay ngayon pa lamang magsisimula. Ang angiti na dati nagpapainit sa iyong mundo ay hindi na umaabot sa kanilang mga mata. Ang mga mata na dati isalamin ng iyong mga pangarap ay nagyayelo na ngayon. Nagiging dalawang piraso ng malamig at matalim na salamin. Isang kalkuladong tingin na parabang sinusuri ka, hindi bilang isang tao, kundi bilang isang problema na kailangang solusyonan. Pakiramdam mo ay isa kang piyesa sa isang chessboard na biglang nagkamalay at tumangging gumalaw ayon sa utos. At para sa kanila, para sa isang narcissist, ito ang pinakamatinding kasalanan, ang pagkawala ng kontrol. Hindi ka na isang alagad, hindi ka na biktima. Isa ka ng banta sa kanilang mabuway na kaharian. At ang isang narcissist, kapag nahaharap sa isang tunay na banta, ay hindi basta-basta sumusuko o umaatras. Sila'y nag-e-escalate. Lumalaban sila gamit ang kanilang pinakadesperado, pinakamarumi at pinakamatinding mga armas. Upang maunawaan ang kanilang susunod na hakbang, kailangan nating suriin ang psikolohiya ng pagkakalantad. Para sa isang individual na may narcissistic personality disorder, ang kanilang false self, ang kanilang perpekto, grandiosong imahe, ay hindi lamang isang palamuti. Ito ang pundasyon ng kanilang buong pagkatao. Isang marupok na balangkas na pinoprotektahan ang isang napakalaking kawalan sa loob. Kapag ikaw, sa pamamagitan ng iyong matalas na pag-iisip at katapangan, ay nakita ang katotohanan sa likod ng ilusyong iyon, para mo na ring giniba ang nag-iisang haligi na sumusuporta sa kanilang buong mundo. Ang kanilang agarang reaksyon ay hindi kalungkutan, hindi pagsisisi. Ito ay purong eksistensyal na takot. Isang narcissistic injury na agad nagiging isang nag-aalab na galit. Isang primal na pangangailangan na bawiin ang kontrol. Patahimikin ang nag-iisang saksi sa kanilang kahinaan. Ikaw, at gagawin nila ito sa anumang paraan. Dito nila inilalabas ang kanilang tatlong huling armas. Tinatawag ito ng mga psychologist na extinction burst. Ang huli, marahas, at desperadong pagsabog ng pag-uugali bago sila tuluyang mawalan ng kapangyarihan sa iyo. Ang unang armas ay inilalabas ng palihim. Ito ay ang paninirang puri, ang kampanya ng kasinungalingan. Bago mo pa man mabigkas ang iyong katotohanan, sinimulan na nilang isulat ang kanilang sariling bersyon, isang nobela ng fiksyon kung saan ikaw ang kontrabida. Sila ang unang pupunta sa inyong mga kaibigan, sa iyong pamilya,
Sa sinumang makikinig, hindi sila sisigaw, sila'y bubulong. Ang kanilang mga salita ay parang lason na dahan-dahang ipinapatak sa mga tainga ng iba. Labis akong nag-aalala sa kanya. Sasabihin nila na may perpektong pagganap ng lungkot at pag-aalala. Parang hindi na siya ang dati. Masyado siyang emosyonal, paranoid. Nagsasabi siya ng mga kwentong hindi totoo. Maingat nilang gagawin ang isang narrative kung saan sila ang martir, ang nagtitiis na biktima, at ikaw ang hindi matatag, ang baliw, ang mapanakit. Ito ay isang calculated preemptive strike. Ang layunin, sirain ang iyong credibility. Upang kapag ikaw na ang nagsalita, ang iyong mga salita ay babagsak sa mga taingang napuno na ng pagdududa. Ihihiwalay ka nila, gagawin kang isang isla sa gitna ng karagatan ng hinala. Dahil alam nila ang isang simpleng katotohanan. Ang isang taong nag-iisa ay mas madaling sirain. Isipin natin si Elena. Sa loob ng 5 taon, nabuhay siya sa ilalim ng anino ni Marco. Isang anino na sa unay tila nagbibigay ng kanlungan, ngunit dahan-dahang naging isang madilim na kulungan. Nang sa wakas ay makita ni Elena ang pattern, ang gaslighting na nagpaparamdam sa kanya na siya'y nababaliw, ang mga maliliit na kasinungalingan, ang pagkontrol sa kanyang mga desisyon. Nagpasya siyang tapusin na ito. Ngunit si Marco, na isang maestro ng manipulasyon, ay laging isang hakbang sa unahan. Bago pa man masabi ni Elena ang kanyang plano sa sinuman, sinimulan na ni Marco ang kanyang opensiba. Isang gabi, tinawagan niya ang kapatid ni Elena. "Ate, hindi ko na alam ang gagawin," sabi niya. Basag ang boses na puno ng pekeng pag-aalala. Si Elena, may mga pinagdadaanan yata. Inaakusahan niya ako ng mga bagay na grabe. Sa tingin ko, kailangan niya ng professional na tulong. Inulit niya ang kwentong ito na may iba't ibang bersyon sa kanilang mga kaibigan sa trabaho, kaya't nang sinubukan ni Elena na ipaliwanag ang kanyang dinanas, ang sinalubong sa kanya ay mga tingin ng awa at pag-aalinlangan. "Paka-stress ka lang," sabi ng isa. Ang kanyang katotohanan ay naging isang sintomas ng kanyang di umano'y instability. Iyon ang malupit na epekto ng kampanya ng paninirang puri. Ang pangalawang armas, ang paghigop pabalik o ang hovering gambit. Kapag naramdaman ng narcissist na ang paninira ay hindi sapat para ibalik ka sa linya, bigla silang magbabago ng anyo mula sa pagiging kontrabida sa likod ng mga kurtina. Bigla silang babalik sa entablado bilang ang nagsisising mangingibig, puno ng mga pangako, luha at matatamis na salita. "Nagkamali ako, patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin, magbabago na ako para sa iyo. Hindi kumpleto ang buhay ko kung wala ka." Ito ang love bombing na mas matindi at mas desperado. Ipapaalala nila sa iyo ang mga masasayang araw, ang simula ng inyong kwento, ang bersyon nila na minahal mo. Bibigyan kanila ng mga regalo. Sasabihin nila ang eksaktong mga salita na matagal mo nang gustong marinig. Ngunit ito ang kailangan mong tandaan. Ito ay hindi pagsisisi. Ito ay isang strategic na pagkalkula. Isa itong pagsubok. Sinusubukan nila
Kung ang susi sa iyong emosyon ay nasa kanila pa rin, ang hovering ay hindi tungkol sa pagmamahal sa iyo. Ito ay tungkol sa pagpapakain sa kanilang ego. Ito ay tungkol sa pagpapatunay sa kanilang sarili na, sa huli, kaya ka pa rin nilang kontrolin. Isang gabi, nagpakita siya sa apartment ni Elena, basang-basa sa ulan. May dalang isang maliit na kahon. Sa loob, ang susi sa unang apartment na tinirhan nila. Naalala mo ba ito? Tanong niya. Ang mga mata niya'y puno ng luha. Dito tayo nagsimula. Patawarin mo ako, mahal. Nabulag ako sa stress at pride. Pero sa bawat araw na wala ka, namamatay ako. Handa akong mag-therapy. Gawin ang lahat. Bumalik ka lang. Naramdaman ni Elena ang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Ang pag-asa na isang traitor na damdamin. Paano kung totoo? Paano kung ito na ang pagbabagong hinihintay niya? Ito ang bitag. Ginagamit ng hovering ang iyong sariling kabutihan, ang iyong empatya, ang iyong kapasidad na magpatawad laban sa iyo. Pero sa gitna ng kanyang pagkalito, napansin ni Elena ang isang maliit, halos hindi makitang angisi sa gilid ng labi ni Marco. Hindi pagsisisi, kundi ang anino ng tagumpay. Alam niyang malapit na siyang manalo ulit. At kung ang paninira ay hindi gumana, at kung ang iyong puso ay naging bato na laban sa paghigop, dito na nila inilalabas ang kanilang huli at pinakanakatatakot na armas, ang pangatlong armas, ang pagsabog ng galit ng narcissist, narcissistic rage. Ito na ang katapusan ng laro. Dito, tuluyan ng nalalaglag at nababasag ang maskara. Wala nang pagpapanggap, wala nang matatamis na salita. Ang makikita mo na lang ay ang hubad, pangit, at walang kontrol na galit sa ilalim. Ito ay hindi ordinaryong galit na nararamdaman ng isang normal na tao. Ito ay isang primal, terrifying na pagsabog. Isang maelstrom ng emosyon na idinisenyo para takutin ka, parusahan ka sa iyong pagsuway, at durugin ang iyong diwa hanggang sa maging abo. Mga sigaw na nagpapayanig sa mga pader. Pagbabanta, direkta man o hindi. Isang marahas na pagbabaliktad ng sisi. Sinira mo ang buhay ko. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Pagsisisihan mo ang araw na kinalaban mo ako. Ang kanilang layunin ay hindi na para maibalik ka, kundi para sirain ka. Para iparamdam sa iyo na ang pag-alis sa kanila ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay mo. Para matakot ka ng sobra na babalik ka na lang para lang matigil ang unos. Nang tumanggi si Elena sa alok ni Marco at dahan-dahan ngunit buong tatag na isinara ang pinto, nakita niya ang mabilis na pagbabago. Ang malungkot at nagsisising mukha ni Marco ay biglang naglaho na parang isang hologram na pinatay. Ang pumalit dito ay isang maskara ng purong, hindi sinalang puot. Sino ka sa akala mo? Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa hallway. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ganito lang ang igaganti mo? Tingnan natin kung may mahahanap kang mas hihigit sa akin. Ikaw ay walang kwenta kung wala ako. Basura ka! Buong lakas niyang ibinato ang kahon sa pinto. At ang tunog ng nabasag na kahoy ay sumaksak sa katahimikan ng gabi. Sa sandaling iyon,
Nawala ang lahat ng pag-aalinlangan at pag-asa ni Elena. Ang takot na naramdaman niya ay mabilis na napalitan ng isang malamig at matatag na kalinawan. Ito ang totoong siya. Ang halimaw na matagal na niyang nararamdaman, ngunit pilit na itinatanggi. Ang galit na iyon, ang naging huling kumpirmasyon. Ang huling piraso ng puzzle na bumuo sa nakakatakot na larawan. At dito, sa gitna ng mga guho ng kanilang galit, mauunawaan ang pinakamahalagang katotohanan. Ang tatlong armas na ito, ang paninirang puri, ang paghigop, at ang pagsabog ng galit, ay hindi mga palatandaan ng kanilang kapangyarihan. Sila ang pinakamatibay na ebidensya ng kanilang sukdulang kahinaan. Ito ang mga huling, desperadong sigaw ng isang ego na nalulunod sa takot na maging walang halaga. Sila ay umaatake ng ganito kabangis dahil sa isang simpleng dahilan. Alam nilang nawalan na sila ng kontrol. Nakita mo na ang maliit at takot na nilalang sa likod ng kurtina at wala silang magawa para ibalik ang ilusyon ng kanilang kadakilaan. Ang iyong pagkakita sa katotohanan, ang iyong kalasag at espada, ang kanilang desperasyon, ang iyong patunay na ikaw ay nasa tamang landas. Kaya't kapag nakita mo ang mga taktikang ito na inilalatag sa iyong harapan, huwag kang matakot. Huwag kang mag-alinlangan sa iyong sarili. Unawain mo kung ano ito, ang huling marahas na paghinga ng isang nabigong manipulasyon. Ang paninirang puri ay isang pag-amin na hindi ka na nila kayang kontrolin ng harapan. Ang hovering ay isang pag-amin na kailangan kanila para sa kanilang narcissistic supply. Ang galit ay isang pag-amin na sila'y talunan na. Ang iyong misyon ngayon ay hindi ang lumaban sa kanilang antas, hindi ang magpaliwanag sa mga taong pinili nang hindi maniwala sa iyo, hindi ang maghiganti. Ang iyong misyon ay ang mag-obserba, umunawa, at tuluyang lumayo. Itayo mo ang iyong mga pader, hindi para ikulong ang sarili, kundi para protektahan ang iyong kapayapaan. Palibutan mo ang iyong sarili ng mga taong nakakakita sa iyong tunay na halaga. At higit sa lahat, pagkatiwalaan mo ang iyong sarili. Dahil sa laro ng isang narcissist, ang pag-alis sa chessboard ay ang nag-iisang panalong galaw. Ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa paggapi sa kanila, kundi sa pagtuklas na hindi mo na kailangang maglaro pa.